Isang makasaysayang araw po sa ating lahat. Narito po ako ngayon sa tinatawag po nating Bagong Bayan o tinatawag po nating Rizal Park. At tara po, kahit na medyo maulan, ihahatid ko po sa inyo ang ilan sa mga mahalagang lugar na makikita dito sa Bagong Bayan. Halika, samahan niyo ako at bumabati pala ako sa lahat ng mga teachers ng Happy Teachers Day sa mga kapwa ko guro. Halika, samahan niyo po ako dito po sa munti kong tour dito po sa Bagong Bayan. Tara! Ayan. So tanaw na tanaw po natin ang mga taong namamasyal sa Luneta. At kung saan ay alam niyo po ba na ang Bagong Bayan o ang tinatawag na Rizal Park, alam niyo po ba na dito po ang Bitayan. Imagine mo no? Imagine mo, papatayin ka, bibitayin ka, pinapanood ka ng madlang people. Imagine mo naman, diba? Mamamatay kang kahiya-hiya sa madalit sabi. Ayan. Tamo, ang daming may ginagawang ngayon ang Luneta ay isang pasyalan, pero dati ito ay death row. Dito ang Bitayan. Yan. So meron po tayong unang pupuntahan dito na alam naman natin na sikat. At alam nating sikat ito. Okay. Yan, lakad-lakad lang. At makikita natin dito ang ilan sa mga muka ng ating mga bayani. Makikita po natin dito ang ilan sa mga muka ng ating mga bayani. May nagde-date. Yan. Yung iba may pangalan, ito ay si Juan Sumuroy. So ito pala ang mga ilan sa mga nagpasimula ng pag-aaklas sa bawat lalawigan o revolt. Sultan Kudarat mula sa Mindanao. Amandangat, oy may Batanes, ba't hindi yan natatala sa textbook? Nagpasimula ng revolt sa Batanes. Meron pala tayo sa Batanes, si Amandangat. Ito si Apolinario de la Cruz aka Hermano Pule, na pinagkaita ng kanyang pangarap na magpare, pero nagtayo siya ng isang kofradiya. Pero inisip pa rin ng simbahan na ito ay lumalaban at tumutuligsa sa pamahalaan at sa simbahan. Dato Amay Pakpak mula sa Marawi. Of course, ang aking minamahal na kababayan, Marcelo H. Del Pilar aka Plaridel Piping Dilat. Gregorio Aglipay. Isa rin po siyang pare, pero after the Spanish time, siya ay nagtayo ng tinatawag po nating Philippine Independent Church. Vicente Alvarez mula sa Zamboanga. Pantaleon Villegas mula sa Cebu. Ayan.
Andito po ako ngayon sa harap ng execution place kung saan dito daw po sa lugar na ito binitay ang tatlong paring Gombursa. Si Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Alam niyo po ba na ang Gombursa, they are the victims of tinatawag po natin na mistaken identity. Meron nga pong isang kwento na nag-usap ang tatlo at ang sabi ng isa't isa, handa na po ba ang bala at pulbura? May nakarinig sa kanilang usapan. May marites din. Kaso yun na nagpahamak sa kanila. Akala nila kasi di porket bala at pulbura tungkol na ito sa mga pampasabog. Kaya ito po naging mitya at ito yung nangyari dito ay sila inaresto at sila dumaan sa mabilis na paglilitis. At pag February 15, 1872, hinatulan sila ng kamatayan at February 17, 1872, dito sa lugar na ito, dito sila natapos ang kanilang buhay. May isang magbibigti dyan ang sabi, patawarin mo ako, Padre. Yun ang sinabi niya. At ang inutos sana ng Gobernador General Izquierdo na hubarin ang kanilang mga abito at hindi niya dapat hayaan na mamatay silang pare. Pero sinabi ng Arsobispo ng Maynila, hindi, mamamatay silang pare sapagkat naniniwala ang Arsobispo ng Maynila na inosente ang tatlong paring ito. Yan, andito po ako ngayon sa kung saan po in-execute ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. At ito po ang kanyang execution site. At dito, hindi siya natakot sa kanyang sasapitin. Sasapitin sa kanyang kamatayan. Kung mapapansin po ninyo, dati po kasi ay ang lugar na ito ay nakaharap yan sa dagat talaga. Kung imagine of that, sa lugar na ito, sabi nga, di ba, napakalawak ng lugar na ito. At dito, ibinuwis ang buhay ni Pepe sa lugar na ito. At sabi nga po, nakasanayan ko na ang huling salita ni Jose Rizal ay consumatum est. Pero sabi nga, according to Professor Xiao Chua, shout out kay Professor Xiao Chua sa aking idol, na sabi niya wala namang dokumento na nagsasabi na yun ang kanyang huling salita, na it is finished. Bago siya barilin, hiniling niya sa kanyang executor, sa pinuno ng mga mag-execute sa kanya, na pwede bang barilin mo ko nang nakaharap. Hindi pumayag. Hindi pumayag na babarilin siya nakaharap. In the process of firing squad, kailangan po babarilin kang nakatalikod. Kumbaga, alam nyo po, ang mga front na babaril kay Rizal, mga Pilipino, parang hindi kaya. Kung ako man yun, hindi ko rin po kaya na babarilin mo ang sarili mong kababayan. At dito nga po, sa lugar na ito, dito ibinuwis ang buhay ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Kaya nangyari po, nung siya ibinarel, exactly 7:03 ng umaga ng December 30, pagkabarel ay gumamit pa ng P6. Imagine mo, huling minuto na lang, huling hininga na lang, ginamit pa rin niya ang kanyang talino. Talaga nung pagkabarel sa kanya, humarap siya talaga. Ang galing hanggang sa mamatay ka na lang, pinapakita mong matalino talaga ang ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Andito po ako ngayon sa likod. Ang nasa likod ko po ngayon ay ito po ang sinasabing huling tula ni Jose Rizal. Noong huling dumalaw ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina na si Teodora sa kulungan sa Port Santiago, ay sinabi niya sa kanyang mga kapatid na ibinigay niya ang lampara sa tatlong magkakapatid. At ang sabi niya, there is something inside the lamp. O merong sa loob ng lampara. At nung mabasa nila yon, nung mabuksan nila ang lampara at nabasa nila, may isang maliit na papel at ang nakasulat ay itong nasa likod ko na mi ultimo adios. Kasi po dati po, wala po talagang title yan.
Actually, isa lang siyang tula na walang title. Spanish version, English version, at syempre, Tagalog version. Ito po ang execution site ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. So makikita po natin na ito ay isa sa mga, ito yung pinaka masasabi natin na dito'y binuwis ng buhay ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Imagine mo ilan ang nanonood sa iyo. Ilang madlang people ang manonood sa iyo dito. Ayan. At hanggang sa huli, ibinigay ng hindi natakot, ibinigay ang kanyang sarili para sa ating bayan. Naman po, pinapakita dito sa larawan na ito na ito ay chine-check ang kanyang pulso bago humarap sa kanyang kamatayan. At nakita na normal ang kanyang pulse rate. Kasi ibig sabihin po noon, hindi po siya natatakot sa kanyang kamatayan. Medyo nawala ang ulan. So sana po nag-enjoy po kayo sa aking munting tour dito po sa Bagong Bayan o Luneta Park o Rizal Park. At sana po natutunan po ninyo kahit munti sa ating mga tour na bahagi po ng ating kasaysayan. At yan po ang history natin sa araw na ito, ngayong araw ng pandaigdigan ng mga guro. Muli po, Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga kapwa ko guro, anumang level po yan ng learners. Subscribe to my YouTube channel, History with Sir Jesse, and follow us on Spotify. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, na-stiffneck yun. Okay? Pilipino ako sa isip at sa puso. Morning, sir. Happy Teacher's Day po.